Sa pagkakataong ito, patuloy tayong makakarinig ng pagbabahagi kung paano ang pagsubok sa buhay ay magiging daan ng patuloy na pagtitiwala sa Diyos. Pagtitiwalang pagkatapos ay magdudulot ng kapayapaan. Marahil kasama na ang kaginhawahan ng kalooban. Pakinggan natin ang tagapagbahagi sa hapong ito. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa pagkakataon pong ito, gusto ko pong pasalamatan ng ating Kura Paroko, si Monsignor Boy, ang ating Parochial Vicar, si Father Clarence, at syempre po ang bumubuo ng PCCHD sa pangunguna ng aking ninong, si Ninong Johnny, at Ninang Rexy Manigbas. Kanina pong ako'y nakaupo doon ay parang gusto ko na pong mag-back out. Sabi ko, pwede bang hindi na? Pero siguro po ay ito ay kagustuhan na rin ng Diyos na ako po ay maging kabahagi para po sa preparation and celebration na ating feast day ng Santo Cristo de Burgos. So, maraming salamat po. Ito po ay napakarami pong pagsubok na dumating sa aking buhay, sa akin po at sa aking pamilya. At ang isa na po dito ay ang pagkakasakit, ang pagkakaroon ng karamdaman ng aking ina. 2005 po, nang siya po ay nagkaroon ng karamdaman. Siya po ay nagkaroon ng sakit sa bato na tinatawag nating chronic renal disease. Na kung saan po ang sabi ng nephrologist, ng kanyang doktor, ay kailangan siyang mag-undergo ng dialysis. So, mula po noon, ang aking nanay ay nagkaroon ng nervyos, hindi po siya mapagkatulog at hindi po siya makakain. Sa kadahilanan po siya ininenervyos at sa kanyang edad na 81 years old, ay baka hindi na po niya kayanin ang dialysis. So, hindi po namin siya napilit at sumang-ayon na rin po ang aking mga kapatid na hindi po siya mag-dialysis. So, mula po noon, ang aking nanay ay hindi po siya tumigil sa pananalangin, sa pagdidebosyon sa ating mahal na Senyor Santo Cristo de Burgos, na kahit po siya ay nasa bahay lamang, ay siya po ay patuloy na nananalangin at every Sunday po ay nandun siya sa harap ng television para po makinig ng misa at dumarating po ang acolyte doon para po siya ay subuan ng ostya. At paminsan-minsan po ay may pupuntang pari para po siya ay bigyan ng pagkukumpisal, sakrament ng pagkukumpisal. So yun po ay patuloy na ginagawa ng aking nanay, na siya po ay patuloy na nananalangin at nagtitiwala sa ating mahal na Senyor na Santo Cristo de Burgos. At sa awa naman po ng Diyos, siya po ay patuloy na malakas. At hanggang ngayon po, 3 years na po, na hindi pa siya nadadialysis. So yun po ay napakalaking biyaya na ibinigay sa kanya, sa aming pamilya. Ang pangalawa ko naman pong isi-share ay ito po ay tungkol sa aking pangalawang anak. Ang akin pong anak ay 3, sila po lahat ay babae. At nung taong 2005, yun po ay summertime, ang akin pong anak na pangalawa ay nagkaroon ng lagnat. Siya po ay nilagnat ng pabalik-balik, on and off, high-grade fever. So, on the 3rd day na siya po ay nilalagnat, nag-decide na po ako at ang kanyang aking kaibigang pediatrician na dalhin po siya sa doctor's hospital. At siya po ay different blood test po ang ginawa sa kanya, laboratory test. Then, nagkaroon po siya naglagnat, on and off high-grade fever for 10 days. Pero, ang nakakalungkot po ay hindi ma-diagnose ang kanyang sakit. Hindi po malaman kung ano po ang pinanggagalingan ng kanyang lagnat. So, ang dasal ko po noon, nakikita ko po nahihirapan ang aking anak sa kadahilan ng hindi po bumababa ang kanyang lagnat. Nagsa-39 po siya, 40 degrees centigrade.
At siya po ay naging mainitin ang ulo, restless, hindi po siya makakain at kita ko po ang hirap ng kanyang katawan. At ang sabi ko po nga po noon, ang dasal ko po sa ating mahal na Panginoon ay kung maaari ay yung sakit na nararamdaman niya ay ako na lang ang makaramdam. Yun po ang pakaramdam ng isang ina sa kanyang anak. Dahil mahal na mahal ko po ang aking anak. So, may nag-advise po sa akin na ako'y magdasal sa ating mahal na Senyor Santo Cristo de Burgos. So, kahit po ako'y nasa hospital, kami po ay magkatulong, kami po ng aking anak ay nagdarasal, patuloy na paulit-ulit na nagdarasal, umaga at gabi, kahit po madaling araw. Kami po ay nung ko lang po naranasan ang ilang beses magrosaryo sa isang araw. Bukod po doon, sa pagdadasal ng Santo Rosario, ay ang ang pagdadasal ng chaplet sa Divine Mercy, na usually po ay pagising po yung aking anak ng 3 o'clock in the morning, kami po ay nagdadasal noon. So, ako po noon ay parang gusto ko na po mag-give up. At ang dasal ko, ang akin pong tanong sa Diyos ay bakit po? Bakit po? Pero in spite of the pain na nararamdaman ko po, hindi po ako nawala ng pag-asa at patuloy na nanalig sa Kanya. So, on the 11th day, so kasi nga po, hindi po siya nawawalan ng lagnat. Nagtatanong na po ang aking anak, ano ba mama ang sakit ko? Hindi ko rin po siya masagot. Nakakalungkot po dahil ako po ay bilang isang manggagamot pero wala po akong magawa sa kanyang karamdaman. Kung kaya't ang aking pediatrician at pati na po ako ay nag-decide na i-transfer siya sa Manila. Kung saan po ay para ma-further work up pa siya. Kasi po merong ibang laboratory test, blood test na hindi po available sa Lucena Doctors Hospital. Pero ang isa pong i-consider ay yung sakit na tinatawag nating autoimmune disorder. Autoimmune disease, ibig sabihin po ay or connective tissue disorder, na ibig sabihin po yung affected po ay immune system natin. Ang ating po kasing immune system, ito po yung nagbibigay ng proteksyon, pangontra sa mga sakit, pangontra sa mga, binibigyan po ng proteksyon ng ating katawan para po maprotektahan sa mga virus, bacteria at toxins. Pero pag autoimmune po, kabaliktarin. Sa halip po na naprotektahan ang ating katawan, ng ating immune system sa mga viruses at bacteria, sinisira po niya ang ating katawan. At ito po ay chronic, ibig sabihin po ay years ang gamutan. At pwede pong maggrabe. So lalo po ako na-depress nung time na yon. At hoping and praying na sana naman po ay hindi ganon. So lumipat po kami magta-transfer na po kami ng Manila. Pero bago po kami pumunta ng Manila, tinanong ko po ang anak ko kung kaya po niyang lumakad papunta ng altar. At sumang-ayon naman po siya. So, yun naman po ay nagkataon na walang masyadong tao dito, ilang po ang nagdarasal dito. Mula po dun sa harap ng simbahan, sa harap na pintuan, kahit po siya ay kita kong hirapang-hirapan at nanghihina, ay pumayag po siya na maglakad kami mula po doon hanggang sa altar. At pagdating po namin sa altar ay sabay po kaming nagdarasal at humihingi ng awa sa Kanya na siya po ay pagalingin at kung siya man po ay may sakit ay may kalunasan ito. Then, pumunta na po kami ng Manila sa Children's Hospital. Then, nung nandun na po kami sa hospital, nagtaka po ang doktor kasi po ay sinabi ko na yung history na on and off high-grade fever, hindi po bumababa ang kanyang lagnat, hindi nawawala. Bumababa man po, hindi po nawawala. Pagdating po doon, wala po siyang lagnat. Wala po kahit sinat. Kahit ako po ay hindi ho ako makapaniwala na mawalan siya ng lagnat kaagad-agad. Then, within 24 hours po ng stay namin doon sa Children's Hospital, wala pa rin po siyang lagnat. So, nagulat po ako. So, sabi ko, siguro ito ang sagot ng ating mahal na Senyor na Santo Cristo de Burgos.
Then after 24 hours po, nag-decide na po ang mga doktor na siya po ay discharge. Sa dahilan po na wala na siyang lagnat. At lahat po ng laboratory test na ginawa sa kanya ay normal. It turns out normal. So wala po siyang autoimmune disorder disease, wala po siyang connective tissue disorder. Yung po ang connective tissue disorder katulad po ng tinatawag natin systemic lupus erythematosus. So tuwang-tuwa po kami noon. Then after 2 weeks, lumabas na po kami, bumalik pa ulit po kami para po malaman yung ibang result. At lahat po ay normal. So yun po ay isang pagpapatunay ng goodwill ng ating Panginoon. Na ikaw po ay humiling lamang sa Kanya, magtiwala, at patuloy na manalangin, tayo po ay Kanyang pagbibigyan. So hindi lamang po tayo dapat patuloy magpasalamat sa ating mga biyayang natatanggap, kundi pati po sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Not only the blessings, but also all the pains na nararamdaman natin. Kasi ang buhay po ay hindi lamang saya. Ito po ay may lungkot. Katulad nga po ng nasabi sa homily na hindi lamang luha, hindi lamang pagtangis ang dumarating sa ating buhay. Pero naniniwala po ako na kahit po tayo nakakadanas ng mga pagsubok, mga pagluha at pagtangis, may happy ending po. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat.